ma-advise ko sa mga papunta dito, mag-download na kayo ng tinatawag na e-Testi na app. Yung papuntang Czech Republic lang ha. Kasi yan yung lalabas na exam dito sa Czech Republic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ciao. Bago ang lahat, shout out nga pala kay Glenn Royo. At shout out rin kay Buddy Junimar na nasa taga Poland dito sa Europe. Special shout out nga pala kay Hudas Funk Tracker dyan sa Saudi Arabia. Shout out Buddy, salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating kakasimula lang na pagbablog dito sa Europe. Nakabase nga pala kami sa Czech Republic. Isa kami sa mga pinalad na makapunta dito sa Czech Republic as trailer truck driver dito sa entire Europe. Andito ako ngayon sa isang truck stop dito sa Italy. May McDonald's. Nakalimutan ko lang kung saan to, anong lugar to, pero isa to sa mga magandang truck stop dito sa Italy. Yun guys, dun sa mga bago pala na papunta pa lang ng Czech Republic, may nag-chat sa akin na bago pa lang, sabi niya on process na sila ngayon papunta dito sa Czech Republic. At yun nga, sabi niya 6 months raw sila magiging factory workers. Factory workers for 6 months. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko na pag dito sa Czech Republic bilang truck driver, kailangan mo munang mag-stay dito ng 6 months bago ka pwedeng mag-apply or maging eligible sa tinatawag nila na driver's license application dito. And then pag wala kang 2009 below na driver's license galing ng Pilipinas, tulad ko, kailangan namin mag-mandatory 3 months na schooling para sa aming Code 95 or tinatawag nila sa Czech Republic na Profisac. Pero exempted doon yung 2009 below ang kanilang driver's license sa Pilipinas, yung Code 3 at saka Code 8 nila sa Pilipinas. Pag meron ka nun, exempted ka sa schooling. Automatic, waiting ka na lang agad ng iyong Profisac or Code 95. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Code 95, yung Code 95 kasi, yun yung parang driver's license mo, pinaka-permit mo dito sa bago ka makapag-drive dito sa buong Europe. At yun, ang ma-advise ko sa mga papunta dito, mag-download na kayo ng tinatawag na e-Testi na app. Yung papuntang Czech Republic lang ha. Kasi yan yung lalabas na exam dito sa Czech Republic. May bayad yan at saka mayroon ding trial yan. Ang trial niyan ay nasa 400 questions lang. 400 questions o 200? Basta 400 questions. Konti lang yung questions. Mas maganda magbayad na kayo agad kasi ng premium, kasi para mabasa nyo na lahat ng questions. Nasa 1,111 questions yan pag naka-premium ka. Pero pag naka-trial ka lang, nasa 400 lang ata kung hindi ako nagkakamali.
Kasi mga buddy, mahirap ang sinasabi ko sa inyo, mahirap mag-exam dito sa ng driver's license dito sa Czech Republic kasi kailangan mo ng translator. Doon kami pinaka nahirapan. Walang English na exam. Kailangan mayroong translator na nakatabi sa iyo at siya yung magta-translate. Ang isang pinaka problema, minsan yung mga tinatandaan nating keywords dun sa questions at saka sa answers, hindi niya nababanggit. Kaya kailangan talaga, ang advice ko sa mga bagong pupunta dito, advance study na kayo. Kasi maraming naging challenges dito at naging aral sa amin na mga nauna sa amin, saka yung sa batch namin, na kailangan talaga advance study para pag mag-i-exam na kayo, lalo na pag nagsimula na kayong magtrabaho sa inyong temporary job, sa factory worker o sa farming, mahirap nang mag-study. Kaya mainam, nandyan pa lang kayo sa Pilipinas, mag-study na kayo, mag-test kayo. Huwag kayong mag-test lang na mag-test. Kailangan basahin nyo lahat ng 1,111 questions. Kasi ang iba sa amin, ako mismo, yun ang ginagawa ko. Nagtitest lang ako nang nagtitest. Oo, naipapasa ko yung test, pero ang problema, pagdating ng final, may mga questions na lalabas na hindi ko napagdaanan. Kaya medyo yun, challenge yun. Kailangan talaga, ang mapapayo ko sa inyo, kailangan mag-study kayo advance para kung magsimula na kayo magtrabaho dito sa Czech Republic as factory worker or ano ba dyan, yung temporary job nyo, at least konti na lang ang magre-review lang kayo, magre-review. Kasi uulitin ko, mahirap siya, talagang mahirap siya. Kasi ang nagpapadagdag ng hirap ay yung translator, kasi hindi niya 100% na i-translate lahat ng questions tsaka yung mga options mo para sa answers mo sa multiple choice. Ayun, kailangan talaga mga buddy na papunta na dito sa Czech Republic, mag-study advance kayo. Huwag kayong papetex-petex. Talagang bigyan nyo ng oras ang pag-i-study. Yun lang, and good luck.